ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dubling paggalang at respeto sa ating Honorable Pastor Evangelist Weldy E. Almeda at sa mga aral at turo na hindi natin malilimutan ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa lahat-lahat po ng mga Almeda family. Magandang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ganon din po sa ating ordinary preacher, Edgar Dayawon, sa kanyang may bahay, Sister Evelyn, sa kanyang mga anak, manugang at apo. Magandang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga choir, instrumentalist, warrior, manggagawa, preacher, lahat ng kapatiran, baguhan man o datihan. Magandang pinagpalang araw sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat at ako'y nandito ngayon sa inyong harapan upang mapasalamatan ang kabutihang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa aking buhay. Dito ko lang po mapapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginawa niya sa akin, sa binigay niya sa aking kagaling at kalakasan. Simula nung ako po ay masave dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At kung aking pong babalikan ang aking mga nakaraan, ay talaga pong napakahirap, puro pagdurusa ang aking nararanasan. Simula po nang ako'y magkasakit sa bato, di na po ako makagawa. Hirap na po, hindi makalakad na maigi. Hindi ka makakain ang gusto mong kainin. Kaya ako po'y nagpa-check up sa doktor. At yung nga po pala nakita rin sa ultrasound na ako'y meron ding sakit sa bato sa abdo. Pa-check up ako sa doktor. At 3 buwan pong gamutan pero wala pong kagalingan. Nagpa-check up din po, nagpatingin din po ako sa mga albularyo. Siguro po 3 buwan. Wala rin pong kagalingan. Kaya ako po'y nag-herbal na lang. Ako po'y laging nanalangin sa ating Panginoong Hesus na sana'y ako'y pagalingin sa aking mga sakit. At dagdag pa po, bumagsak ang aking potansyon. At ako po ay nakumpahin sa ospital, siguro po mga 1 linggo. Dahil ako po ay nahirapang huminga, nawala ng malay, at nagising ako, nakakumpay na ako. Siguro po naka 1 linggo ako doon. Panahon po, kasagsagan po ng kubig nung panahon yun doon sa ospital, kaya ako po ay nagpilit ng lumabas. Marami po ako doon mga kalapit na may mga kubig, kaya ako ay pilit na lumabas. Kahit na ayaw ng doktor. Pumirma na lang po ako at ako lumabas na. At habang ako po ay nagpapagaling sa amin, ay bigla na naman po ako nahirapang huminga. Hirap na huminga. Pumunta na naman po ako sa ospital. Kasama ko yung anak ko. Sabi ko, pupunta tayo sa ospital. Pagdating po sa ospital, ay nilagyan ako ng oxygen. Kinabukasan po ay magaling ako. Ngunit pagdating po ng gabi, gano'n na naman po, naghihirap na naman ang aking paghinga. Sa madalit sabi po, nakatatlong balik-balik ako sa ospital. Lagi akong nahihirapang huminga. Noong ikatlong pinalalabas na ako. Sabi ko po, hindi, baka ako'y sumpungin pa ng aking sakit. Pero pinipilit nila akong palabasin. Kaya ang ginawa ko po, pumunta ako doon sa nurse station at doon ay nakita ko yung doktor. Sabi ko, Dok, pinalalabas nila ako, pero hindi pa ka magaling. Dok, lalabas na ba ako? Sabi ng doktor, bakit ka lalabas kung hindi ka pa magaling? I-admit kita. Salamat po, Panginoon. At ako po ay na-admit doon nga sa 3rd floor sa ospital. At doon na po nag-umpisa ang aking kalbaryo, paghihirap araw-araw.
Araw-araw po ako naghihirap huminga. Para ako naghihingalo doon sa loob ng ospital. Ganyan po ang nararanasan ko sa loob ng ospital sa mahigit na 1 buwan. Sa magdamag po hanggang tanghali, 2 oxygen ang nauubos ko. Sa mga tuwid po sa loob ng 1 buwan kalahati, ilang oxygen niya, napakarami po. Yan po ang nagdudugsong lang sa aking buhay. Ang oxygen na yan. Ako po'y kanilang pina-ultrasound, pina-x-ray. At isang gabi po, habang ako'y naghihirap huminga, hirap na hirap huminga, ay narinig ko po na may kausap yung aking anak. Ang narinig ko po sa kanila, ang sabi po ng kausap niya, doon po sa amin ay walang imposible. Lahat na sakit ay pinagagaling. Maging kanser na walang kagalingan ay pinagagaling. Sabi nung anak ko, saan ba yan? Doon po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yun nga po, narinig ko yun. Kinabukasan pong gabi, ay ando na naman po, naghihirap na naman akong huminga. Hirap na naman po akong huminga. Ina-adjust ko po yung oxygen, pero itinudo ko na po yung oxygen. Di pa rin kaya. Talaga pong hirap na akong huminga. Sa mga oras na yun, siguro po, maaari nang maubusan ako ng hinga at ako'y mamatay na. At sa paghihirap ko po, naisip ko yung kausap ng aking anak. At sabi ko, anak, tawagin mo yung kausap mo nung isang gabi. Sabi, alin? Yung sa Jesus Miracle Crusade. At yun nga po, pagkasabi ko ng ganon, mga minamahal, ay nandyan na agad. Ang sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, brother, tulungan mo ako. Hindi na kaya ng oxygen. Maaaring ngayon ay mamatay na ako. Baka pwede mo akong tulungan. Sabi ko, brother, tulungan mo ako. Sabi niya, sige, tatawagan ko po yung aming preacher. At tinawagan nila yung kanilang preacher. Nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa mga oras na yon ay natugon agad ang kanyang tawag. Kung hindi po, critical po ako. Talaga maaaring akong mamatay ng mga oras na yon. At nag-uusap po sila, nag-video call sila. At sila po'y nanalangin. At ako po'y pinasunod nila sa kanilang panalangin. Nanalangin din po ako. Pinagsisi nila ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinagsisihan ko pong lahat yan. At nang matapos po ang pag-pray nila sa akin, talaga po naman, miracle. Talaga pong himala. Nawala ang paghihirap ng aking paghinga. Nakahinga po ako ng maluwag. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. At ako po ay nakakain ng maayos. At bago po umalis yung tumulong sa akin, iniwan niya yung kanyang cellphone. Sabi niya sa akin, pakinggan mo ang awit ng mga makalangit ng aming mga choir. At yun nga po, pinakinggan ko. At ako po ay nakatulog ng mahimbing. Ang sabi ng anak ko, Tay, ang himbing na tulog mo. Sabi ko, salamat sa ating Panginoong Hesus. At yan po, dumating yung doktor. Sabi sa akin ng doktor, kumusta pa pakiramdam mo? Sabi ko, ayos na po. Magaling naman po ako. Palalabasin na kita. Sabi ko, baka po sumpungin uli ako. Hindi ka pwedeng magtagal dito. Sabi ng doktor, hindi ka pwedeng magtagal dito. Baka mahawa ka ng pneumonia. Matubuhan ka pa. Kaya palalabasin na kita. Sa madaling sabi po, nakalabas na ako. Para hindi na po mabab. Nakalabas na ako. Nandun na ako sa aming bahay. 2 araw po ako magaling. Nandun sa bahay. Hindi ko po alam na may magsubok pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Dahil po nung isang gabi, ay nandun na naman po. Naghihirap na naman ako sa aking paghinga. Hirap na naman po ako. Wala na po akong chance. Wala na akong oxygen sa amin. Wala na rin yung taong aking pwedeng tawagan, tulungan, para matulungan ako. Kaya habang ako po ay may hininga pa, ay nabanggit ko na lang sa aking sarili, Panginoon,
kung kukunin mo ko ngayon, huwag mo sana akong pababayaan, Panginoon. At yun po, hindi ko na alam ang nangyari sa akin kung ako ay nawala ng uliran o nawala ng buhay. Ang alam ko po, nagising ako, umaga na, sikat ng araw. Maraming salamat po, Panginoon. Buhay ako, buhay. Amen. Praise the Hinawakan Lord. ko yung kamay ko. Hallelujah. Buhay ako. Salamat po. At yung araw na yun po ay nagkataon linggo, tumawag sa akin yung taong tumulong sa akin. Sabi niya, dadalo kami. Sasama ka ba? Sabi ko, sasama ako. Kumusta pakiramdam mo? Sabi ko, medyo nahihirapan lang akong huminga para akong hinahapo. Sabi ko ganun. Pero kaya mo, kaya ko. At yun nga po, pinunta nila ako, sumama ako. At pagpasok ko po sa loob ng church, at pag-upo ko po sa bangko, namalayan ko na lang po, tumutulo ang aking luha. At naisip ko po, ito na, kinahabagan ako ng ating Panginoon. Amen. At Hallelujah. pinatawad na Hallelujah. sa aking mga kasalanan. At ng araw din pong yun, mga isang oras po at siguro at kalahati ako nakaupo, ay nakaramdam ako ng kalakasan at ako'y nagpasayaw-sayaw na rin po. At ng hapon din pong yun, ay ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. At siguro po, at nung umuwi po, sabi sa akin, ihatid na kita ko, wag na, kaya ko na. Sabi niya, praise the Lord, pinagaling ka na ng ating Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. At siguro po, mga 7 dalo ko, pabalik-balik na 7 dalo ko po. Lahat po ng aking sakit, sakit sa bato, bato sa abdo, sa baga, sa puso, yan po ay lahat ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Isus. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan ako ng kalakasan. At nandito ako ngayon sa inyong harapan, malakas. Pero kung inasa ko po sa doktor, baka po wala na ako. Wala na po ako ngayon. Dahil ang baga ko po ay sira-sira na. Ang puso ko pa ay barado. Kaya nga sabi niya, ipa-opera ko. Sabi ko, hindi. Dito na lang ako sa Jesus Miracle Crusade. At yan po ang aking mga, dyan po sa mga baguhan na nandito. Imposible po, sa dami ng sakit ko, na mapagaling pa ng doktor. Subalit dito po, sa Jesus Miracle Crusade, ay dito po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Isus. At ako rin po ay nagpapasalamat sa mga pagpapala, sa mga biyaya, sa aming kinakain sa pinansyal. At higit sa lahat po ay sa spiritual. At hanggang dito na lang po at maraming salamat po.